Hi, si Dudes po ulit. Kamusta? Welcome back po ulit sa aking bagong tutorial ng Photoshop CS6 for beginners, para lang po sa mga baguhan. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung hair transformation. Pag-aaralan natin yung pagtanggal ng mga flyaways, no, yung lagay ng body ng hair, at pagkukulay ng buhok. Ayun yung mga pag-aaralan natin. So, simulan na natin. Itong may image na ako dito. So, kung napansin nyo, may mga flyaway tayo nakikita dito sa buhok niya. So, paano natin tanggalin yan? Gumawa tayo ng layer. Ito, create a new layer. Tapos pindutin natin si spot healing or si healing brush tool. So dapat be sure, tandaan natin na ang pipiliin natin yung current yung all layers dito sa option bar na to, para e-epekto dun itong trabaho natin dito sa layer na to, hindi mismo dito sa background natin. Kasi pag tatabaho to sa background natin tapos masisira, babalik na naman tayo. So, ugaliin natin, tapos i-label natin. Halimbawa, ito is fly away. Ayan, fly away layer. So, all layers sa option bar gamit ang healing brush. So, ang healing brush, pag nag-right click tayo, may option dito na palaki ng size, paliit ng size, or palaki ng size, or papaliit ng size ng brush. At ang hardness, pwede nating lakihan or babaan. Depende doon sa i-edit natin na area. Ang spacing naman, pwede natin i-zero yan. Pwede nating palitan yung angle or yung roundness ng brush natin. So, kung napansin nyo, bilog siya kasi ito yung ano niya. Pag pinalitan natin yan, depende dun sa posisyon ng ating pagtatrabaho. Yung angle, pwede natin mabago. So, simulan natin. Halimbawa, itong area na to, yung hardness, o ganyan, yung size. So, pwede natin i-experiment yan, no? So, halimbawa, gamit ang Alt key sa ating mga keyboard, pindutin natin yung background, yung area na gusto natin ipalit dito sa itong naka fly away. So since ito nakita nyo, alt click dun sa area, papansin mo nyo yung parang target icon. So simulan mo na yung pag-brush dun sa fly away. Ayan. So yan na. Ayan na yung, so automatic na yan, binabasa na niya yung background, yung area niya. So, halimbawa, ito, tanggalin natin. Ayan. So, kailangan, titimplahin mo rin. Baka, sobra naman yung hardness mo at napapansin mo na yung kaibahan. Halata na siya na na-edit na siya. So, pwede mong babaan yung hardness, litan yung size. Ayan. Tapos, ayan. Para hindi siya halata. Ayan. So, kailangan pasensya sa pag-i-edit para maganda yung outcome mo. So, ayan na yung nangyari. So, titingnan natin. Ayan yung mga flyaways. On, off, on. So, natatanggal na yung flyaway niya. No? Control 0 para babalik sa anin. So, titingnan natin, hindi na halata yung in-edit natin dito sa taas. No? Nawala na yung flyaway. So, ganun lang po kung paano magtanggal gamit ang healing brush tool, or pwede nyo rin po gamitin yung clone stamp tool. Ayan. By the way, yung healing brush or J sa ating mga keyboard, shortcut key natin. So, pwede rin gamitin to si stamp or clone stamp tool. Ganun din ang procedure niya. Alt.
Tapos bawasan yung opacity, laruin nyo itong opacity para hindi masyadong halata yung select yung edit nyo. For me, mas powerful dito si spot healing tsaka si healing brush tool. Si spot healing naman, hindi mo na kailangan mag-add, automatic na yan. Ayan, automatic na yan yung basahin. Ayan, so depende yan sa area nya, automatic na niya yung babasahin. So ayan, so ganun lang kadali ang pag tatanggal ng mga flyaway sa buhok na yung sa image natin, no? So yun po yung pagtanggal ng flyaway. Ngayon, paano naman tayo gumawa ng body ng hair gamit yung quick mask mode tool natin? Kasi halimbawa ito, gusto natin baguhin yung body nya. So ang gagawin natin, pindutin mo yung quick mask mode mo, itong area na to, double click mo, tapos select mo yung selected areas para automatic siya. So gamit ang brush, tapos piliin natin yung area. So lapit natin, tapos yung brush natin, liitan natin. Ayan, so halimbawa itong portion na to, ayan, brush mo lang, tapos Q uli or quick mask mode, Q sa ating mga keyboard, pindutin natin yung Q or ito. Yan na yung selected area natin. Punta tayo dito sa edit, image menu bar, hanapin natin si, nasa na yun, sa edit menu bar, hanapin natin si copy merge or shift control C, no? Ayan, copy merge, tapos control V or paste natin. Ayan, control V or paste natin. Ayan, selection V. So kung napansin nyo, may layer tayong bago dito. Yun yung selected area natin. So ito natin yung body here. Ayan. Okay, tapos control T, gamit yung transform tool, control T sa ating mga keyboard, right click tayo, piliin natin yung warp option, no? Warp option, yan. Eto, pwede na natin tong pa-explore kung anong gusto natin mangyari dun sa buhok selected area natin. Tingnan mo, gumagalaw yung buhok na sinelect natin. So pwede natin yan paglaruan, pwede natin yan depende sa atin kung paano, anong gagawin natin para hindi siya halata, no? Yan, pwede natin iangat. So depende na sa atin yan kung ano yung may itsura, kung gusto natin yung mangyayari. Yan. So halimbawa, yan, okay natin on, off, on. So kung pansin natin na masyadong halata siya, may isang paraan dyan gamit itong mask, no? Maglagay tayo ng layer mask dito sa, halimbawa, body hair natin na layer. Lagyan natin ng mask yan gamit itong brush, tapos yung foreground color natin is black. Kung napansin natin, nabubura natin kaagad yung area na medyo halata. So balik tayo, since malaki yung opacity, bawasan natin para hindi masyadong obvious yung pagkakabura. Yan, ito rin naman dito sa baba, yan, pwede natin. So gamit ang brush, gamit ang foreground, yung black foreground color, tapos gamit yung opacity, bawasan natin para hindi masyadong halata yung pagbura natin. So ayan, ayan na yung binago natin, no? Tapos ganun din sa flyaway. Itong flyaway natin, halimbawa lumagpas tayo dun sa desired natin, halimbawa eto, yan, medyo pangit yung pagkakagawa natin dyan.
gawa ka lang din ng layer mask. Tapos gamit itong brush, yung foreground color, ayan, pilitan natin or bracket key natin sa keyboard, at tapos ganun din kagaya ng ginawa natin sa body here, no? Tapos kung sobra naman, gawin mong white yung foreground mo, babalik naman yung ginawa natin. So ganun po yung rule ng layer mask. Importante din yan sa pag edit, no? So yun po. Sunod naman is yung paano natin kulayan to, no? Pag kukulay naman, select natin yung background natin, tapos gamit natin yung quick mask mode or Q, pindutin natin yung Q, ilakihan natin yung brush para madali natin ma-paint. So naka quick mask mode tayo, tapos yung opacity lakihan natin para maklaro, makita. Ayan, sabihin ito yung gusto natin palitan ng kulay. Yan, Q. Yan. So mapapansin natin yan na hindi natin yung quick mask mode. Pag hindi natin napindot yung quick mask mode or na-select natin, halimbawa, balik tayo. Pag pinindot natin yan or nag-paint na tayo, kulay black ang lalabas or kulay white, depende doon sa foreground tsaka background color natin or foreground color natin. So importante, balik tayo, na ma-select yung quick mask mode, no? Importante. So isa sa mga guide na makikita natin, kulay red yan, kasi yung dito red yung ginamit natin. So kuha, balik tayo ulit, paint natin ulit. Ayan. So ito yung ginagawa ko is mabilisan lang to ng mga trabaho, hindi na talaga pagandahin ko na, at may idea lang kayo kung paano nyo gagawin, no? So halimbawa, sumobra yan, sumobra yan, sumobra. So halimbawa yan, yung sobra dyan, huwag nyo na isipin yung sobra or para dire-diretso kayo sa trabaho nyo. So adjustment layer, either color balance or curves. Halimbawa curves. So ayan na yung layer na lumabas, curves. So lagyan natin hair color, lagi natin tatandaan yung bakit ganito, mali, may mali tayo, no? Hindi pa pala natin na select yan. Balik tayo sa quick mask mode. Ayan na dapat magiging tsura, no? Select natin, saka tayo pumunta sa adjustment layer natin. Sorry, mali tayo dyan. So curves, ayan, ito dapat lalabas. Ayan, may select, ayan, layer mask na dapat lalabas, yung selected area, yung buhok mismo na pinili natin. So since curves ang ginamit ko, palitan natin yung kulay, hair color. Ayan, so palitan natin kulay, pwede tayo pumunta sa red, baba natin yung red, or green, baba rin natin yung green para makita natin yung kaibahan talaga na bago yung kulay. Or blue, itaas natin, or ano ba, or hindi na natin pakialaman si blue. So depende sa atin, kung anong gustong kulay natin. So kung napapansin nyo, hindi maganda yung
may sobra, may lagpas, may hindi maganda yung pagkakakulay. Tsaka may mali tayo dito kasi dito tayo kumuha sa original. Pwede naman tayo kumuha dito sa body hair natin. So ulitin natin para mas dito tayo sa body hair natin, select natin yung body hair natin, quick mask mode, tapos ulitin natin. Mali kasi yan, kasi kung napansin nyo, hindi natin nakuha itong portion na to, yung binago natin as body hair, hindi natin nakasama doon sa kulay. Bakit? Kasi dito tayo kumuha sa background natin. So be sure aware tayo doon, no? Makikita agad natin yung kaibahan dun sa trabaho natin kung hindi maayos. Yan, halimbawa lagyan natin ng sobra dyan, halimbawa lang yan. So yan na. Tapos Q uli, quick mask mode, selection, adjustment layer, curves, ayan na. So ngayon, pag nagbago tayo, binago natin yan, red, binaba natin yan. So lahat na nakakopya na, may nagbago na. Green, baba natin. So kung napansin niyo dito ang portion na to, nagbago na siya. So halimbawa ganyan, nagbago na yung kulay na, pero hindi naman maganda. Uli, balik kayo dun sa brush nyo, tapos i-paint nyo lang tong area na to ng gamit ang black foreground color. Itong black na yan, pag binlock natin yan, yan, nabubura na natin yung mga sobra dyan. Or pwede kayong pumunta sa image, tapos hanapin nyo si apply image. Halimbawa, kasi pwede natin i-check yan gamit itong alt, tapos pindutin natin yung mask na to, ito yung lalabas nya. So kung gusto natin baguhin or gusto natin may changes tayo dito, punta tayo sa image or menu bar, apply image, tapos gamit itong blending option na multiply, nakikita na natin yung lagpas, no? Okay natin gamit itong black, gamit ang brush, gamit ang foreground color na black. So ipipaint na lang natin yung area na gusto natin na hindi makasama dun sa kulay, kasi ito yung mga lumagpas kanina. So isa rin to sa mga paraan na matanggal yung lagpas nung sa ginawa natin. So aside dun sa brush kanina, direct na pagpipaint, ito rin isa sa mga paraan para makita mo talaga yung mga lagpas. Ayan may makikita kang lagpas talaga dun sa hair niya, diba? Ayan, pwede mo i-paint lang yan diretso. Ayan. So isa yan sa mga paraan. So alt naman uli, balik ka sa original. So ito yung pag kulay niya. Pwede mo rin gamitin yung tawag nito, yung adjustment layer na color balance or hue saturation para sa pagpalit ng kulay. So since hindi naman natin inaayos talaga yan na sinelect yung area talaga, so isa lang yan sa paraan kung paano magpalit ng kulay ng buhok, no? So hindi naman natin inaayos yan sa so kayo na sa pagpa-practice nyo, kailangan i-explore nyo kung paano siya gawin. So ito yung itsura niya pag hindi pa siya na kulayan. Halimbawa, select natin ulit ito, control, select, paano ba yan? Halimbawa, ayaw nyo ng curves, yung sa selected area nyo, gamitin nyo yung hue saturation, pwede rin yan. Yung color balance, pwede rin yan. So, ano pa ba? Pwede rin na siya gumawa tayo ng curves or color burn na blending mode, tsaka itong color dodge para sa highlights. Paano gawin yon?
punta ka dito sa adjustment layer, gawa ka ng dalawang curves, halimbawa, for example, yan, dalawang curves. Tapos itong dalawang curves palitan natin ng color burn. Ito naman is color dodge. Yan. Sa color burn, select mo yung layer ng color burn, punta ka dito sa blending option, tapos hanapin mo si burn, color burn. Ayan. So kung napansin nyo, nagkulay black lahat. Ang gagawin nyo, control I lang, or invert nyo yung layer, control I. Ayan na, bumalik na sa dati. So nagiging black na tong color burn dito. Dapat yung mask nagiging black. So sa color dodge naman, ganun din, hanapin mo sa color dodge. Ayan, piliin mo. Ganun din, mag-highlight siya. I-invert mo ulit yung layer, yung mesh, para maging ayan. So bakit ganun? Tingnan natin. Sa color burn, ayan, color burn na layer, hanap, gawin mo yung piliin mo itong, gamitin mo itong brush tool. Halimbawa itong area gusto mo medyo dark siya, i-brush mo lang. Gamit itong brush, tapos yung white dapat yung foreground color na gagamitin natin. So since color burn, so ang mangyayari niyan, medyo magda-dark ya. Medyo sobrang dark naman, no? Ang gagawin natin, balik tayo, Ctrl Z. Bawasan natin yung opacity. So depende dun sa forma ng buhok niya, anong magiging mangyayari dun sa buhok niya. Palitan natin yung opacity, yung brush natin. Ayan. Ito lang yung portion na gusto natin medyo darken. Ayan. So kung napansin nyo, ayan dati, ayan ngayon, diba? So nag-dark siya, or medyo na-burn yung area na to. Ang color dodge naman, ito, litan natin yung brush natin. Ito, palitan natin yan. Ayan, gawin natin itong dark, itong portion na to, para masyadong para makita siya. Ayan. Ayan. So ayan dati, ayan yan, no? So depende yan sa pagtimpla natin ng yung color dodge naman is papakita nyo yung highlights, i-highlights na yung portion na gusto nating i-highlights. So gamit pa rin yung brush, tapos foreground color natin is white. Yun yung tatandaan natin. So halimbawa, litan natin yung brush natin, tapos ito yung i-highlights natin. Ayan, itong portion na to. Ayan. Ayan. So tingin natin parang walang nagbago, pero malaki yan. Ayan, ayan dati, ayan na ngayon. So nakita natin yung na-highlights na siya, no? So kita natin yung highlight area. Ayan. So Ctrl 0. Ayan ang dati, ayan ang ngayon, naka-highlights. Color burn, ayan dati, ayan na ngayon. So far, Ctrl J, duplicate natin to para makita natin yung kaibahan sa ginawa natin. Taas natin to. Ayan, lagay natin sa taas. Oops. Ayan yung original, ayan yung ginawa natin. So ano yung mga napag-aral natin? Una yung flyaway, sunod yung body hair, paano paggawa, flyaway, paano pagtanggal ng mga flyaways, tapos yung pagpalit ng kulay, ito yung pilatan natin ng kulay na hindi siya lata, no? Tapos yung color burn tsaka color dodge, gamit yung blending modes natin, no? Gamit yung adjustment layer na curves, tapos nilagyan natin ng color burn na tsaka color dodge na blending modes para mapalitan, malagyan natin ng highlights yung trabaho natin. So far, yun po yung
pag-aaral natin sa hair transformation. So, sana may natutunan kayo at yun lang po may share ko sa konting natutunan ko sa pagka-transform ng hair. So, yun lang po at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa muling pagkaaral po.